What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Si Dr. Kim ay isang mananaliksik na nagtatrabaho sa isang proyekto upang lumikha ng isang warhead para sa pinagsanib na puwersa ng Hilaga at Timog Korea. Sa unang eksena, nanonood siya ng balita sa telebisyon na nag-uulat tungkol sa isang napakalaking kometa na dadaan ng mapanganib na malapit sa daigdig. Bumabalik ito sa Earth tuwing 433 taon, ngunit sa pagkakataong ito ay makikita ito dahil sa lapit ng distansya. Samantala, tinatalakay ng mga pinunong militar ng Hilaga at Timog Korea ang kanilang plano na isuko ang isang nuclear warhead. Ito ay ginagawa sa isang lihim na bunker sa pamamagitan ng pinagsanib na pagsisikap ng dalawang bansa ilalim ng pamumuno ni Dr. Kim. Gayunpaman, dahil sa patuloy na panggigipit ng ibang mga pinuno ng mundo, napilitan silang isuko ang warhead na ililipat sa ibang bansa kinaumagahan. Ang inisyatibang ito ay inaasahang magdadala ng kapayapaan sa mga bansa, ngunit isang North Korean major na nagmangalang Kang ang hindi nasiyahan sa kasunduan. Dahil dito, siya at ang ilang sundalong North Korean ay dinukot si Dr. Kim na may hawak na keycard patungo sa unit kung saan nakatago ang bombang nuklear. Pagsapit ng hating gabi, ninakaw ang bomba at dinala sa karagatan. Nadukot din si Dr. Kim sa gitna ng kaguluhan. Di nagtagal, natuklasan ng mga sundalong South Korean ang panghihimasok. Isang platoon sa pamumuno ni Major Park ang ipinadala upang hulihin si Kang at ang kanyang grupo. Sa sumunod na eksena, nagkaharap ang dalawang panig sa gitna ng Ilog Han. Isang malakas na pagsabog ang narinig na nagsimula ng putukan sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi nila namalayan na ang ingay ay nagmula pala sa isang napakalaking kometa na dumaan ng mapanganib na malapit sa Earth. Dahil sa pangyayaring ito, naglaho ang bangka, nagdilim ang screen at nang magmulat ng mata si Dr. Kim, natagpuan niya ang sarili sa isang bukirin. Maraming lalaking nakasuot na tradisyonal na kasuotan ang nagtatakbuhan at naglalaban. Napag-alaman nilang ang kometa ay nagdulot ng isang time rift sa atmosphere na nagpadanga ng 3 sundalong North Korean at 3 sundalong South Korean sa taong 1572, kasama si Dr. Kim na kailanman ay hindi ninais na mapasama sa ganitong sitwasyon. Sa kasalukuyan, nagaganap ang digmaan pagitan ng mga Koreano noong panahon ng Joseon at ng mga mananakop na Jurchen. Inakala ng mga sundalong biro lamang ito hanggang sa may sumubok na umatake sa kanila. Bilang ganti, pinatay nila ang mga sundalong Jurchen gamit ang isang pampasabog na ikinagalit ng kanilang komandante. Sinubukan silang salakihin ng komandante, ngulit tumigil siya nang masugatan ang kanyang tainga dahil sa putok ng baril. Pag-alis ng mga mananakop, pinalibutan ng mga mahihirap na taga-baryo ang mga sundalo at itinuring silang mga mesiyas. Binigyan sila ng palayaw na heavenly soldiers dahil sa kanilang mga kakayahang tila mahika para sa mga taga-nayon. Dahil banyaga ang sitwasyon sa mga sundalo, nanatili sila sa isang kuweba para sa gabi. Itinutok ni Park ang kanyang baril kay Kang, sinisisi niya si Kang sa lahat ng nangyari. Nang uminit ang usapan, pinakalma ni Dr. Kim ang dalawang panig at inutusan silang isang tabi muna ang alitan hanggang sa malaman nila kung paano makakabalik sa hinaharap. Higit sa lahat, nababahala siya sa nawawalang bombang nuklear na daan-daang beses mas malakas kaysa sa mga bombang ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tila nawala ito nang pumasok sila sa time rift. Dahil si Kang ang may pananagutan dito, nangako siyang hahanapin ang bomba sa anumang paraan. Sa ibang lugar, abul ang pinuno ng mga Jurchen sa pagsisisi sa komandante na tumakas mula sa laban. Kahit ipaliwanag ng komandante na pambihira ang mga sundalo, hindi pinatawad ng pinuno ang kanyang kaduwagan. Ibinigay niya sa komandante ang isang pana at binigyan siya ng huling pagkakataon na patayin ang lahat ng heavenly soldiers. Bumalik sa kuweba, may isang karaniwang mamamayan na nagmamanyag sa mga sundalo at nagtangkang magnakaw habang sila'y tulog. Gulit ang lalaki ay hangal at sa halip na tumakas, tinulungan pa siyang matulog ng maayos. Kalaunan, nahuli siya at ang kaguluhan ay nakaakit ng atensyon ng mga gwardya ng nayon. Dahil dito, ang magnanakaw at 2 sundalo ay dinala sa harap ng hari para sa pagpapakita ng parusa.
Nagbihis bilang karaniwang tao sina Kang at Park at pinanood ang dinig mula sa gilid. Ipinahayag na ang pangalan ng magnanakaw ay Lee Sun-sin mula sa isang lugar na tinatawag na Asan. Pamilyar ang pangalang ito kay Park at nang mapanagpuan niya, naunawaan niyang ang magnanakaw ay ang alamatang mandirigmang Koreano na magiging mahalaga sa pagkatalo ng pananakop ng mga Hapones. Si Lee ay itinuturing na pambansang bayani at pinakadakilang mandirigmang Koreano sa modernong panahon. Ngunit nang nakita siyang ng personal, hindi makapaniwala ang Major dahil hindi siya katulad ng inilalarawan sa modernong kasaysayan. Inutos ng hari na pugutan ng ulo si Lee at ang 3 sundalo dahil sa pagnanakaw ng isang pampasabog na inakala niyang isang metal na bola. Sa gabi, ikinulong ang 3 hanggang sa isang sundalo ang dumating para iligtas sila. Bukod sa pagtulong sa mga sundalo, pinilit niya ring isama si Lee. Lumabas na ninakaw ni Lee ang mga sandata mula sa kuweba noon at nais itong mabawi ng mga sundalo. Ipinilit ni Lee na itinapon niya ito sa ilog, ngunit walang naniwala sa kanya. Sinabi ni Park sa lahat na si Lee ay walang iba kundi ang dakilang mandirigmang na kanilang pinag-aaralan sa kasaysayan. Nagulat ang lahat at tumingin sa hangal na magnanakaw na tila walang isamang katangian ng isang mandirigmang. Nagawang katakasan si Lee nang madistract ang iba, ngunit kinaumagahan, nagising siya na naroon ang mga sundalo sa kanyang bakuran at tila nakatira na sa kanila. Yumuko sila sa kanya, tinawag siyang general at humingi ng pawad. Inakala ni Lee na niloloko lamang siya, ngunit wala siyang magawa laban sa 6 na sundalo. Mula sa sumunod na araw, inako ni Park ang responsibilidad na sanayin si Lee at ihanda siya bilang general na nakatakda niyang maging. Sa una, nalilito si Lee, ngunit kalaunan tinanggap niya ang mahigpit na pagsasanay. Samantala, patuloy na hahanapin ni Kang at ang mga sundalong North Korean ang bombang nuclear na pinaniniwalaan nilang naglakbay din sa panahon. Gumawa sila ng mapa at hinanughog nila ang buong nayon, ngunit hindi nila natatagpuan. Isang umaga, nang walang taong paligid, nagtungo si Lee sa gabatan dala ang mga sandatang ninakaw niya sa mga sundalo. Naniniwala siyang mahalaga ang mga ito at balak niyang ibenta balang araw. Inilibing niya ito malapit sa isang puno at nakita siya ng isang batang magsasaka. Nausisa ang bata tungkol sa mga baril, ngunit nauklop siya ni Lee matapos suyuin ng isang tsokolate. Gayunpaman, makalipas ang ilang oras, lumabas ang bata sa gabatan dala ang baril. Napansin ito ng mga espiya ng Jurchen na ipinadala upang hanapin ang mga sundalo. Napagtanto nilang malapit lamang ang mga sundalo dahil sa baril. Samantala, patuloy na ginagalang ni Park at ang iba si Lee at inalalagaan siya ng mabuti. Naniniwala si Dr. Kim na hindi sila dapat makialam sa buhay ni Lee dahil maaaring mabago nito ang hinaharap ng buong bansa. Ngunit naniniwala si Park na kailangan nila si Lee para maging mandirigmang. Isang hapon, masiglang tinipon ni Dr. Kim ang lahat at ibinulay na may natuklasan siya tungkol sa kometa. Ang huling pagdaan nito malapit sa Earth ay 433 taon nakaraan, kaya sila napunta sa taong 1572. Eksaktong 433 taon ito bago ang kanilang panahon. Kung susundin nila ang patron base sa kalendaryong lunar, dadaan muli ang kometa lipas ng 4 na araw na nangangahulugan na maaari na silang makabalik sa kanilang panahon. Ang problema lamang ay hindi niya alam kung saang bahagi ng nayon dapat silang naroon kapag daraan ang kometa. Gayunpaman, tiyak siya na makakahanap siya ng solusyon. Sa gabi, nakita ni Park ang mga sundalong naghahalughog sa mga gamit ni Lee. Natagpuan nila maraming ugat ng halaman at napagtanto nilang isa lamang palang hamak na smuggler si Lee. Sinunog nila ang lahat ito at sinabi kay Lee na ayusin ang kanyang sarili at gawin ang nararapat para sa bayan. Dahil sa galit sa pagtrato sa kanya parang bata, umalis si Lee. Makalipas ang ilang sandali, ang isang sundalong South Korean ay nakatagpo sa kanya at nagkunwaring binabasa ang kanyang tula. Ikinekwento ang lahat ng magiging tagumpay niya sa hinaharap. Tinawanan lamang ni Lee ang sundalo at tumangging maniwala. Nang subukan ng sundalong sabihin ang buong katotohanan, isang palaso ang tumama sa kanyang leeg at pumatay sa sundalo. Pagkatapos, pinalibutan si Lee ng mga mananakop na Jurchen at dinukot. Ginawa siyang bihago at pinarusahan ng paulit-ulit na paghampas para pahirapan. Nais malaman ng komandante kung nasaan ang ibang sundalo. Kung sasabihin ni Lee ang katotohanan, papatayin siya ng mabilis.
Ngulit kung hindi, maaari siyang dumaan ng habang buhay na paghihirap. Kahit ipakita sa kanya ang pugutan na ulo ng sundalo, tumanggi pa rin siyang magsalita. Ngulit pagkatapos, dinala ng komandante ang batang magsasaka na may hawak na baril. Upang mailigtas ang buhay ng batang babae, nangako si E na ipapakita sa kanila ang tirahan ng mga sundalo kinaumagahan. Pinalaya ng komandante ang bata, ngulit bago pa siya makatakbo ay tinamaan niya ito ng palaso. Nagbanta siya na ganoon din ang gagawin kay E kung hindi nito tutuparin ang kanilang napagkasunduan. Mas mabuti na iyon kaysa sa habang buhay na pagpapahirap. Sa gabi, habang natutulog ang lahat, dumating si Kang at ang kanyang mga kasamahan upang iligtas si E. Natuklasan din nila na ang nuclear warhead ay nasa loob lamang pala ng isang tolda at sa wakas ay nakuha nila ito. Sa gitna ng misyon, pumasok sila sa isang silid kung saan nagpapahinga ang tagapagmana ng mga Jurchen. Hawak nito ang baril na ninakaw mula sa bata at sinubukan niya itong gamitin laban kay Kang. Ngunit dahil sa mabilis na reaksyon ni Kang, napatay niya itong lalaki at nakatakas kasama si E. Kinabukasan, natagpuan ng pinuno ng mga Jurchen ang bangkay ng kanyang anak at labis siyang nalungkot. Taglay ang panibagong pagnanais na maghiganti, ginawa ng pinuno at ng komandante ang pagpatay sa mga nakatakas bilang kanilang misyon. Samantala, labis na nabalisa si E sa di makatarungang pagkamatay ng bata. Paulit-ulit niyang naririnig sa isipan ang tinig ng kanyang ama at ng mga sundalo na nagsasabing pumasa siya sa pagsusulit militar at maging isang general. Hanggang ngayon ay inakala niyang isa siyang talunan na walang mararating sa buhay. Ngunit matapos masaksihan ang pagkamatay ng bata, nagkaroon siya ng dahilan upang lumaban. Samantala, habang nasa kanila na ang bomba nuklear, napansin ni Dr. Kim na ang timer nito ay bumaba mula 10 hanggang 5 minuto. Ibig sabihin, 5 araw na silang naroon sapagkat ang 1 minuto sa kasalukuyan ay katumbas ng 1 araw sa nakaraan. Gamit ang bomba, na eksaktong nakalkula ang oras at lugar ng pagdaan ng kometa. Dahil dito, naghanda na ang mga sundalo na lisanin ang nakaraan. Sa sumunod na eksena, nagsasagawa sila ng isang libing para sa namatay nilang kasamahan. Bigla silang nilapitan ng mga taga-nayon na naghukay at nakakita ng mga sandata sa kagubatan. Humingi ang mga taga-nayon ng tulong sa mga sundalo upang maghiganti para sa batang babae na pinatay. Lumalabas na isa siyang ulila na minamahal ng lahat sa nayon. Dahil wala siyang mga magulang, iniyakan ng buong nayon ang kanyang pagkamatay na parang sarili nilang anak. Sa una, nag-alinlangan si Major Park dahil ayaw niyang makialam sa nakaraan. Ngulit nagbago ang kanyang isip nang si Kang mismo ang lumapit at pumayag na tumulong. Naghanda ang mga taga-nayon kasama ang mga modernong Koreano para sa labanan. Habang binubuo ang estratehiya ng pag-atake, nagtalo sina Kang at Park hanggang sa nauwi ito sa suntukan. Tumigil lamang sila nang utusan sila ni E. Ipinaalala niya sa kanila na ang kanilang alitan ay walang-wala kumpara sa kaligtasan ng mga taga-nayon. Nakita ni Park na sa wakas ay nakuha na ni E ang diwa ng isang magiging general. Sa loob ng 1 buong araw, sinuri ni E ang paligid ng nayon at tinukoy kung aling ruta dadaanan ng kanilang mga kalaban. Nagulat pa ang lahat nang makabuo siya ng isang matalinong taktika matapos suriin ang lahat ng aspeto ng labanan. Ayon kay E, maaari silang magtago sa makitnit na bahagi ng burol na dadaanan ng kanilang mga kalaban. Sa ganoong paraan, 10 lamang ang makakadaan sa bawat pagkakataon at madali nila itong mapapatay. Ngulit may malaking posibilidad na mamatay silang lahat dahil ang mga taga-nayon ay haharap sa mga bihasang mandirigma ng Jelchen. Isang araw bago dumating ang mga Jelchen, napansin ni Dr. Kim na mas bumibilis ang takbo ng kanilang mga orasan. Ibig sabihin nito ay mas mabilis ang paglapit ng kometa at kailangan na nilang bumalik sa kasalukuyan bago salakuhin ng mga Jelchen ang nayon. Kinailangang pumili ang mga sundalo sa pagitan ng pagbabalik sa dati nilang buhay o pagtulong sa mga taga-nayon. Pinili nilang bumalik sa hinaharap dahil naniniwala sila na ang pananatili sa nayon ay maaaring hindi makatulong kay E sa pamatagalan. Habang naghahanda silang umalis, iminumungkahi ni Park na tumakas din si E upang iligtas ang kanyang buhay.
Kailangan niyang mabuhay para sa hinaharap, lalo na sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, kaya hindi siya pwedeng mamatay sa isang laban na hindi ganoon kahalaga. Dahil sa galit sa mungkahi, nawalan ng respeto si E kay Park. Ngunit sa huli ay pinatumba siya na naglalagay sa panganib kasama ang mga sundalo. Mausay namang nasunod ang plano hanggang sa mabatid ng mga North Koreans na hahatulan sila ng kamatayan pagbalik nila sa hinaharap dahil sa pagnanakaw ng bomba nuklear. Sa huling sandali, nagbago ang isip ni Kang at piniling bumalik sa nayon upang tumulong sa pagtatanggol laban sa mga Jelchen. Sumunod ang iba pa na nagpasya ding manatili para sa kani-kanilang dahilan. Ibinigay pa nila ang kanilang mga kwintas kay Dr. Kim at nakiusap na ibalik iyon sa kanilang mga pamilya. Makalipas ang ilang sandali, nakatakas ang matigas ang ulo ni E sa kanyang pagkakakulong at sumama sa mga sundalo at taga-nayon sa labanan. Sinimulan ng mga mananakop ang unang pag-atake na nagbunsod ng mahaba at mabagsik na labanan. Ginamit ng mga sundalo ang mga baril at pampasabog upang patayin ng unang grupo ng kalaban bago pa sila makapaminsala. Ngunit nang dumating ang ikalawang grupo na may mga pana, napaurong ang mga taga-nayon at karamihan sa kanila ay napatay. Pinatay ng pinuno ng mga Jelchen ang maraming sundalo at labis na pinahina ang grupo. Namatay din si Major Kang matapos saluhin ng isang palaso upang iligtas ang buhay ni E. Sa huli, sina Sergeant Choi at Park na lamang ang natitirang buhay sa lahat ng Heavenly Soldiers. Matapos ang isang matinding laban, napatay rin ng pinuno ng kalaban at nagwagi ang mga taga-nayon. Samantala, sa ibang lugar, inatake rin si Dr. Kim ng mga Jelchen. Isang gwardya ang lumaban para protektahan siya. Halos mapatay siya ng isang granada, mulit dumating ang kometa sa tamang oras at muling lumikha ng time rift. Siya at ang nuclear warhead ay nakabalik sa kasalukuyan at inireport niya ang kanilang mga pagpakataon sa mga general ng Korea. Hindi naniwala ang nakataas sa kwento ng paglalakbay sa panahon, ngunit dahil nasa kanila na ang bomba, hindi na nila inaalam ang mga nawawalang sundalo. Sa huli, nagpasya silang isuko ang warhead at panatilihin ng kapayapaan sa dalawang bansa. Sa huling eksena, binisita ni Dr. Kim ang isang local memorial ni Admiral E. Miss na miss niya ang mga sundalo at E at nalulungkot siya dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa panahon ng labanan sa kitit ng Myeongnyang. Doon, makikita natin na si E ay isa ng ganap na general at naghahanda ng harapin ng mga sundalong Hapon. Sa labanan, siya at 13 barkong Koreano ay matagumpay na winasak mahigit 300 barko ng hukbong na lagat ng mga Hapon. Sakay niya ang kanyang punong barko kasama ni E sina Park at Choi na ngayon ay nagsisilbing kanyang mga opisyal na hukbong na lagat. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!